Bukas na po. Lunes, mga minamahal. Lunes na po. Oo. Lunes na po. Bukas na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang mukhang ihaharap ni Sara sa mamamayang Pilipino? Lalo pat, eto, si PBBM, mga minamahal, meron pong munting advice. Oo. Si President Bongbong Marcos, meron pong munting advice sa ating Vice Presidente na gusto mong matapos yung issue mo, humarap ka. Gusto mong matapos yung mga ipinupukol sa'yo, humarap ka. Gusto mong patunayan na malinis ka, walang problema, humarap ka. Dahil mas mapapabilis, mga minamahal. Diba, ang transaksyon kapag humaharap ka. Eh kaso paano kung hindi ka humarap? Papahirapan mo yung prosecutor, papahirapan mo yung mga panelists dyan, yung mga senador dyan, mga taga-hukom dyan. Eh di ang mangyayari, ganun din. Diba, may impeach ka din. Humarap ka man sa hindi, ganun din. Pero mas maganda kung ipapakita mo yung sarili mo. Oh, ngayon, ito yung advice ni President Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte. Sana VP ha, hindi ka magalit, oy. Sana VP, o walang samaan ng loob. Kumbaga sa madaling sabi, sana, oo, Vice President, magpaka-VP ka naman sa bansang Pilipinas. Pangulo na mismo yung nag-a-advise kasi bubita ka eh. Kaya binigyan ng advice kasi mahina yung sentido common mo. Mahina ka mag-isip. Bara-bara ka mag-isip. Pati yung mga lawyer mo. Diba? Oh, sige, panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Nakakaloka. Sige, alright. Oo. Panoorin natin. Aray mo. Experience with an impeachment trial was when I was senator with the Corona impeachment trial, and it's really up to the accused whether or not they feel the need to appear. I guess the lawyers from on the defense side will give their advice. It's not for me to say one way or the other. But of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. But that's just my own opinion. Narinig ninyo? Oh, kung humarap ka, mas mapapadali yung proseso. Kung meron kang isasagot, mas mapapadali yung proseso. Gusto mong matigil, humarap ka, sumagot ka, pakita mo ebidensya mo. Diba? Narinig ninyo ha? Pakinig natin ulit yung sinabi ni President Bongbong Marcos. Sampal to sa pagmumuka ni Vice President Sara Duterte. Secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging... O, diba? Kung diretso yung pagsagot, eh, di mas magiging maliwanag ang proseso. Eh, paano nga, PBBM, kung hindi na naman sumipot? Diba? Ibig sabihin, mayroong ang tinatago. Alam mo, VP, napakasimple lang naman eh. Kung wala kang kasalanan, haharap ka. Kung wala kang ginawang anomalya, haharap ka. Mula ulo hanggang paa, ipapakita mo sa sambayan ng Pilipino na mali ang kanilang inaakusahan dahil ikaw mismo ay magpapaliwanag, ipapakita mo yung ebidensya mo. Diba? Kasi ang gustong mangyari ni Sara Duterte, technicalities na naman. Idaan sa usaping technical. Gets ninyo? Nakakatawa mang isipin, pero yun yung naiisip ng kanilang team. Ang technicalities. Ang dami na nilang ginawa para maihulog yung prosecutor sa technical. Pero syempre, matatalino yung prosec. Hindi nila ginawa yung mga dangerous acts kagaya ng pagbubukas ng ITR. Diba? Doon pa lang sa
sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oo, doon sa Congress. Talagang si Piluka, yung batang Piluka, di ba, gusto nilang buksan yung ITR. Eh, pag binuksan yan, eh, di parang nag-hearing na din sila. Eh, di ano yung ibig sabihin no? Nako, foul yon, technical yon. Pero buti na lang mga minamahal, matalino po. Itong ating admin, itong mga prosec team at hindi po pinaniwalaan yung mga advice na buksan yung box. Kaya hindi na fall sa trap, 'di ba? Sa technical itong prosec team. Kaya yon naiakyat na ngayon sa Senado. VP, makinig ka sa advice ni PBBM para nang may matutunan ka ha. Continue tayo. Madali ang proseso. But that's just my own opinion, and that's not a legal opinion because I'm not a lawyer. But I'm just trying to put myself in that position. So I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di o sige, sagutin natin. Kumbaga sa madaling sabi, pinapamukha ni PBBM, putik, lawyer ako. So, attend ako. Diba? Papakita ko yung kamay na bakal ko. Lawyer ako. Diba, mga minamahal? Yun yung gustong i-portray. Yun yung gustong iparating ni President Bongbong Marcos dito kay Vice President Sara Duterte. Lawyer ka? I-defend mo yung sarili mo. May mga lawyer kang kasama, bakit kailangan mong matakot? You need to show up in the difficult times and in the difficult moment. Sabi ni Mama Lenny, di ba? You need to show up in the difficult times and in the difficult moment. Eh kaso dito sa difficult moment na to, itong si Sara Duterte, 50-50. Well, malalaman natin yan tomorrow, mga minamahal. Malalaman natin yan tomorrow if itong si Vice President Sara Duterte ay a-attend dyan nga po sa kanyang hearing, sa kanyang impeachment trial. Kasi bukas 2 p.m. magsisimula na yung impeachment ni VP Sara eh. Titingnan natin kung hindi niya pwede itong balagbagin sa totoo lang mga minamahal. Hindi niya pwede yung balagbagin, hindi niya pwede yung kung ano-ano yung kanyang sasabihin, hindi pwedeng magpakabaliw-baliwan itong si VP Sara Duterte sa usapin ng impeachment dahil talagang meron siyang kalalagyan. Nasa pinaka-last na siya eh. Kumbaga, huling hagdan na itong si Vice President Sara Duterte. Tapos, loloko-loko pa siya. Walang ganon. Hindi ka papalagpasin ng gobyerno. Walang alam ninyo, different bodies yan. Wala naman talagang kinalaman dyan si President Bongbong Marcos sa impeachment trial na yan. Di ba mga minamahal? Di ba Mark Ramos watching from Davao? Meron. Di ba? Walang kinalaman dyan si PBBM sa impeachment mo, VP. Binibigyan ka lang ng advice na umattend ka. Magpakita ka. You need to show up dahil unang-una, abogado ka. Meron kang alam naman siguro sa batas. Barpaser ka, lawyer ka. Meron kang alam sa batas. So, walang rason para ipagpaliban mo itong mga ganitong klaseng kenemerot eklabush na yan. Di ba wala ka dapat maging rason na hindi ka sumipot, hindi ka dumalo, hindi ka umattend. Walang reason. Mga minamahal. Walang ganon. Di ba nakakaloka? Sabi pa nga ni PBBM, kung ako yan, a-attend ako. Di ba? Kung